Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong Biyernes ng gabi, October 24, 2025, narito ang inyong independent weather update na nakabatay sa pinakahuling ulat ng PAGASA hinggil sa lagay ng panahon sa buong bansa. Batay sa pinakahuling datos ng PAGASA, nalusaw na po ang dati nating minomonitor na si Bagyong Salome. Kaninang alas 8 ng umaga ay formal na itong naging remnants o nalusaw na low pressure area at wala na itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng bansa. Gayunman, patuloy pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa dulot ng iba't ibang weather systems. Ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay nakaaapekto pa rin sa Palawan, Visayas at Mindanao. Ito ang linya kung saan nagtatagpo ang mga hangin mula sa hilaga at timog ng mundo na siyang nagdadala ng mga ulap at mga pag-ulan. Sa silangang bahagi ng Luzon, nakaaapekto naman ang easterlies o mainit at maalinsangang hangin mula sa karagatang Pasipiko. Samantala, sa extreme northern Luzon, umiiral pa rin ang shear line o ang banggaan ng malamig na hangin mula sa amihan at mainit na hangin mula sa silangan. Sa ngayon, ito ay nasa bahagi ng Batanes, ngunit sa mga darating na araw ay posibleng bumaba pa ito habang lumalakas ang high pressure area sa mainland Asia. Dahil dito, inaasahan ng PAGASA na posibleng magsimula na ang amihan season or northeast monsoon sa unang bahagi ng susunod na linggo. Ayon sa PAGASA, patuloy ang cloud clusters o kumpol ng mga ulap sa timog bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao at Southern Palawan, kaya mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa mga lugar na ito ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. Bukas, araw ng Sabado, October 25, asahan na sa Batanes at Babuyan Islands ang mga maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms dahil sa shear line. Sa Aurora, Quezon, Camarines Provinces at Catanduanes, asahan din ang mga pag-ulan dahil sa easterlies. Samantala, sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang panahon na may posibilidad ng mga panandaliang ulan o thunderstorms sa hapon o gabi. Ang temperatura bukas sa Metro Manila ay posibleng umabot hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao City ay kapareho ring kainitan. Sa Baguio City, mas malamig naman, mula 17 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Palawan, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dahil pa rin sa ITCZ. Mag-ingat sa posibleng flash floods at landslides, lalo na sa mga mababang lugar. Sa Visayas, inaasahan ang mga pag-ulan sa umaga sa Eastern Visayas, particular sa Eastern Samar at Northern Samar, habang sa natitirang bahagi ng rehiyon ay magiging maaliwala sa umaga at magkakaroon ng mga pag-ulan sa hapon hanggang gabi. Sa Mindanao, patuloy ang epekto ng ITCZ, kaya magiging maulan sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Caraga at Davao Region. Mag-ingat sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang temperatura sa Zamboanga City at Davao City ay posibleng umabot hanggang 32 degrees Celsius. Sa lagay ng karagatan, wala pong nakataas na gale warning sa ngayon. Gayunpaman, asahan pa rin ang bahagyang hanggang katamtamang pag-alon sa mga baybayin ng bansa at posibleng umabot sa mahigit 3 meters sa mga hilagang bahagi ng Luzon. Sa susunod na 3 araw, inaasahang magpapatuloy ang mga pag-ulan sa bansa. Sa Northern Luzon, may posibilidad ng mga pag-ulan dahil sa shear line, habang sa Eastern Luzon ay dulot ng easterlies. Sa Visayas at Mindanao, tuloy pa rin ang mga ulan dahil sa ITCZ at may posibilidad na muling mabuo ang isang low-pressure area. Bilang isang independent weather forecaster, patuloy kong sinusubaybayan ang opisyal na datos ng PAGASA upang maihatid sa inyo ang malinaw at tumpak na impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. Maging alerto po tayo sa mga lugar na may banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Manatiling nakatutok, maging handa, at laging ligtas sa anumang pagbabago ng panahon.